Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Zena Agustin Iqbal at ngayon ay pag-aaralan natin ang isa sa mga nobelang na isulat ni Dr. Jose Rizal na pinamagatang Noli Me Tangere. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang tatlo sa mga kabanata nito. Unang kabanata, Isang Handaan. Mga talasalitaan sa kabanatang ito. Isang Maranyang salo-salo ang ipinag-anyaya ni Don Santiago de los Santos na higit na popular sa taguring Kapitan Tiago. Ang handaan ay gagawin sa kanyang bahay na nasa daang anluwagay na karatig ng Ilog Binundok. Ang paanyaya ay madaling kumalat sa lahat ng sulok ng Maynila. Bawat isa ay gustong dumalo sapagkat ang mayamang kapitan ay kilala bilang isang mabuting tao, mapagbigay at laging bukas ang palad sa mga nangangailangan. Dahil dito, ang iba ay nababalino kung ano ang isusuot at sasabihin sa mismong araw ng handaan. Nang gabing iyon, dagsa ang mga panauhin na gaya ng dapat asahan. Puno ang bulwagan. Ang nag-iistima sa mga bisita ay si Tia Isabel, isang matandang babae na pinsan ng may bahay. Kabilang sa mga bisita sina Teniente ng Guardia Civil, Pare Sibila, ang kura paroko ng Binundok, si Padre Damaso na madaldal at mahahayap ang mga salita at dalawang paisano. Ang isa ay kararating lamang sa Pilipinas. Ang kararating na dayuhan ay nagtatanong tungkol sa mga asal ng mga katutubong Pilipino. Ipinaliwanag niya na ang pagpunta niya sa bansa ay sarili niyang gastos. Ang pakay ng kanyang paglalakbay ay upang magkaroon ng kabatiran tungkol sa lupain ng mga Indiyo. Nagkaroon ng mainitang balitaktakan ng mabanggit ng dayuhan ng tungkol sa monopolyo ng tabako. Nailabas ni Pare Damaso ang kanyang mapanlait na ugali. Nilibak niya ang mga Indiyo. Ang tingin niya sa mga ito ay hamak at mababa. Lumitaw din sa usapan ng panlalait ng mga Espanyol tungkol sa mga Pilipino noong mga nakalipas na araw. Mapanlibak si Pare Damaso. Kung kaya't, iniba ni Pare Sibila ang usapan. Napadako ang usapan tungkol sa pagkakalipat sa ibang bayan ni Padre Damaso pagkatapos niyang makapagsilbi sa loob ng 20 taon bilang kura paroko ng San Diego. Sinabi niya kahit na ang hari ay hindi dapat manghimasok sa pagpaparusa ng simbahan sa mga erehe. Pero, ito ay tinutulan ng Teniente ng Guardia Civil sa pagsasabing mayroong karapatan ng Kapitan General sapagkat ito ang kinatawan ng hari ng bansa. Ipaniliwanag pa ng Teniente ang dahilan ng pagkakalipat ni Pare Damaso. Ito umano ang nag-utos na hukayin at ilipat ang bangkay ng isang marangal na lalaki na napagbintangang isang erehe ng pari dahil lamang sa hindi pangungumpisal. Ang ginawa ay itinuring na isang kabuktutan ng Kapitan General. Kung kaya, iniutos nito ang paglilipat sa ibang parokya ng paring Franciscano bilang parusa. Nagpupuyo sa galit ang pari kapag naaalala niya ang mga kasulatang nawaglit. Iniwanan na ni Teniente ang umpukan pagkatapos nitong makapagpaliwanag. Sinikap ni Pare Sibila na pakalmahin ang loob ni Pare Damaso. Lumawig muli ang talakayan. Dumating ang ilan pang mga bagong panauhin. Ilan sa mga ito ay ang mag-asawang sina Dr. Tiburcio de Espadaña at Doña Victorina de Espadaña. Mga pangyayaring masasalamin sa tunay na buhay. Sa kabanatang ito, nagpasya si Kapitan Tiago na mag-anyaya para sa isang Maranyang salo-salo. Madalas ito nangyayari sa mga barangay kung saan nagpapakain ng mga kilalang tao o ang mga respetadong tao gaya ng mga tumatakbo para sa politika. Madali rin na kumalat ang ganitong paanyaya lalo na sa mga karatig mamamayan. Dito rin makikita ang mainitang balitaktakan ng mabanggit ng dayuhan ng tungkol sa monopolyo ng tabako. Sa pangyayaring ito, hindi na iwasang nailabas ni Pare Damaso ang kanyang mapanlait na ugali. Minsan, karamihan sa mga tinitingalang tao na wari ay mababait,
mapagkawang gawa at mababa ang loob. Ngunit sa hindi inaasahang mga pangyayari, kusang lumalabas ang totoo nilang kulay o pag-uugali gaya na lamang ni Pare Damaso na mapagbalat kayo. Pangalawang kabanata. Si Crisostomo Ibarra. Talasalitaan sa kabanatang ito. Dumating si Kapitan Tiago at si Ibarra na luksang-luksa ang kasuotan. Binating lahat ni Kapitan ang mga panauhin at humalik sa kamay ng mga pari na nakalimot na siya ay bendisyonan dahil sa pagkabigla. Si Pare Damaso ay namutla nang makilala si Ibarra. Ipinakilala ni Kapitan Tiago si Ibarra sa pagsasabing ito ay anak ng kanyang kaibigang namatay at kararating lamang niya buhat sa 7 taong pag-aaral sa Europa. Malusog ang pangangatawan ni Ibarra. Sa kanyang masayang muka, mababakas ang kagandahan ng ugali. Bagamat siya ay kayumanggi, mahahalata rin sa pisikal na kaanyuan nito ang pagiging dugong Espanyol. Tinangkang kamayan ni Ibarra si Pare Damaso sapagkat alam niyang ito ay kaibigang matalik ng kanyang yumaong ama. Ngunit, ito ay hindi inamin ng pare. Totoong siya ang kura sa bayan. Pero, ikinailan niyang kaibigan niya ang ama ni Ibarra. Napahiya si Ibarra at iniatras ang kamay. Dagling tinalikuran niya ang pari at napaharap sa tinyenteng kanina pa nagmamasid sa kanila. Masayang nag-usap sina Tinyente at Ibarra. Nagpapasalamat ang Tinyente sapagkat dumating ang binata ng walang anumang masamang nangyari. Basag ang tinig ng Tinyente nang sabihin niya sa binata na nasa nito ay higit na maging mapalad sa kanyang ama. Ayon sa Tinyente, ang ama ni Ibarra ay isang taong mabait. Ang ganitong papuri ay pumawi sa masamang hinala ni Ibarra tungkol sa kahabag-habag na sinapit ng kanyang ama. Ang pagsulyap ni Padre Damaso sa Tinyente ay sapat na upang layuan niya ang binata. Naiwang mag-isa si Ibarra sa bulwagan ng walang kakilala. Tulad ng kaugaliang Aleman na natutunan ni Ibarra buhat sa kanyang pag-aaral sa Europa, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa mga nanduroong kamukha niyang panauhin. Ang mga babae ay hindi umimik sa kanya. Ang mga lalaki lamang ang nagpakilala rin sa kanya. Nakilala niya ang isang binata rin na tumigil sa pagsusulat. Malapit nang tawagin ng mga panauhin para maghapunan, nang lumapit si Kapitan Tinong kay Ibarra para kumbidahin sa isang pananghalian kinabukasan. Tumanggi sa anyaya ang binata sapagkat nakatakda siyang magtungo sa San Diego sa araw ng naturan. Mga pangyayaring masasalamin sa tunay na buhay sa kabanatang ito. Mayroong mga tao talaga na kahit na narating niya ang iba't ibang sulok ng daigdig, natutunan ng mga iba't ibang lengguwahe at napag-aralan ng iba't ibang kultura, mababakas mo pa rin sa kanya ang pagiging mabuting tao at mababa ang loob katulad ng pangunahing tauhan sa nobelang ito na si Crisostomo Ibarra. Mayroong mga pagkakataon din, katulad dito sa kabanatang ito, mayroong mga tao talaga na mahilig ibunto ng kanilang hinanakit sa isang tao, sa maling tao o sa wala namang kasalanan. Tulad na lang ni Pare Damaso na hindi naging maganda ang pagtanggap kay Ibarra dahil marahil mayroon siyang kinikimkim na galit kay Don Rafael na ama ni Ibarra, kaya't ganun na lamang ang pagtrato niya rito kahit na wala naman itong kinalaman sa nasabing alitan. Ikatlong kabanata. Sa hapunan. Talasalitaan sa kabanatang ito. Isa-isang nagtungo ang mga panauhin sa harap ng hapagkainan. Sa anyo ng kanilang mga muka, mahahalata ang kanilang pakiramdam. Siyang-siya si Pare Sibila samantalang banas naman si Padre Damaso. Sinisikaran niya ang lahat ng madaanan hanggang sa masiko niya ang isang kadete. Hindi naman umimik ang Tinyete. Ang ibang bisita naman ay magiliw na nag-uusap at pinupuri ang masasarap na handa ni Kapitan Tiago. Nainis naman si Doña Victorina sa Tinyente sapagkat natapakan ng kola ng kanyang saya habang tinitignan nito ang pagkakulot ng kanyang buhok. Sa may kabisera umpo si Ibarra.
Ang magkabilang dulo naman ay pinagtatalunan ng dalawang pari kung sino sa kanila ang dapat na lumikmo roon. Sa tingin ni Pari Sibila, si Pari Damaso ang dapat umupo roon dahil siya ang padre kumpesor ng pamilya ni Kapitan Tiago. Pero si Pari Sibila naman ang iginigiit ng paring Pransiskano. Si Sibila ang kura sa lugar na iyon. Kung kaya't, siya ang karapat-dapat na umupo. Anyong uupo na si Sibila, napansin niya ang tinyente at nagkunwang iaalok ang upuan. Pero tumanggi ang tinyente sapagkat umiiwas siyang mapagitnaan ng dalawang pari. Sa mga panauhin, tanging si Ibarra lamang ang nakaisip na anyayahan si Kapitan Tiago. Pero kagaya ng may karaniwang may pahanda, magalang na tumanggi ang kapitan sabay sabing, "Huwag mo akong alalahanin." Sinimulan nang idulot ang pagkain. Naragdagan ang pagpupuyos ng damdamin ni Pari Damaso nang ihain ang tinola. Paano, puro upo, leeg at pakpak ng manok ang napunta sa kanya. Ang kay Ibarra ay puro masasarap na bahagi ng tinola. Hindi alam ng pari, sadyang ipinaluto ng kapitan ang manok para kay Ibarra. Habang kumakain, nakipag-usap si Ibarra sa mga ibang panauhin na malapit sa kinaroroonan niya. Batay sa sagot ng binata sa tanong ni Laruha, siya ay mayroon ding 7 taong nawala sa Pilipinas. Bagamat wala siya sa bansa, hindi niya nakakalimutan ang kanyang bayan. At sa halip, siya ang nakalimutan ng bayan sapagkat niwala man lang isang taong nakapagbalita tungkol sa masaklap na sinapit ng kanyang ama. Dahil sa pahayag na ito ni Ibarra, nagtumibay ang paniniwala ng tinyente na talagang walang alam ang binata sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang amang si Don Rafael. Tinanong ni Doña Victorina si Ibarra na bakit hindi man lang ito nagpadala ng hatid kawad na kagaya ng ginawa ni Don Tiburcio nang sila ay magtaling puso. "Nasa ibang bayan ako nitong mga huling 2 taon, tugon naman ni Ibarra. Nalaman ng mga kausap ni Ibarra na marami ng bansa ang napuntahan nito at marami ng wika ang kanyang alam. Ang katutubong wikang natutuhan niya sa mga bansang pinupuntahan niya ang ginagamit niya sa pakikipagtalastasan. Bukod sa wika, pinag-aaralan din niya ang kasaysayan ng bansang kanyang pinupuntahan, partikular na ang tungkol sa eksodo o hinay-hinay na pagbabago sa kaunlaran. Mga pangyayaring masasalamin sa tunay na buhay. Sa mga ganitong salo-salo ay madalas na tuwang-tuwa ang mga panauhin. At karamihan ay pinupuri ang masasarap na handa sa nasabing salo-salo tulad ni Kapitan Tiago. Mayroong din ng mga bisitang pinagtatalunan kung sino ang nararapat lumikmo sa bawat dulo ng hapagkainan dahil alam nila na kung sino ang nakaupo sa lugar na ito ay ang itinuturing na pinakamahalagang tao sa pagtitipon. Habang kumakain, hindi maiiwasan ang mga kamustahan at kwentuhan sa hapagkainan. Ngunit, mapapansin mo na mayroong mas nakakaangat base sa kanilang mga kwento, katulad ni Ibarra na marami nang napuntahan na lunan at natutunang iba't ibang lingwahe. Ngunit, sa kabila ng mga nakaaangat niyang karanasan, di maiwasang mayroong mainggit gaya ni Pari Damaso. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana ay may natutunan kayo sa pag-aaral na ito. Muli, ito ang una, 2 at 3 kabanata ng Noli Me Tangere.